tao yung magandang balita ng ating Panginoon na siya'y babalik muli. Amen? Pero po mga kapatid, ang ating Panginoon bumalik na, spiritually speaking, in the heart of every believers, in the heart of the true believers of Christ. Amen? Na ginawa ng ating Panginoon yung katawan na maging templo niya. Diba? So God, Amen, provided a place to worship. Hallelujah. Nag-provide ang ating Panginoon ng isang lugar at kung saan doon siya i-worship. Hallelujah. Kaya nga, di ba, sabi nating Panginoon ng ating katawan, siya yung magiging templo niya. So, sa madaling salita, mga kapatid, na alam ng tunay na lingkod ng ating Panginoon, mga kanyang mahinirang, kung nasaan ang karya ng ating Panginoon. So, sabi nga madaling salita, don't you know that the kingdom of God is within you? So, I'm hoping, my dear brother, sister, kailangan lang mga kapatid, ma-recognize ng bawat sa ng totoong nobya ni Kristo yung posisyon niya sa ating Panginoon. Once the true bride of Christ know their position and the rapture will go. Yan mga kapatid, ang pinakamahalaga ma-recognize talaga, amen, ng totoong nobya ni Kristo kung sino siya, who she is. Diba, mga kapatid? So, we are trying our best to preach the gospel of God, the good news, para yung pinakahuling binhi ng ating Panginoon kapag ito'y kanyang natanggap at narinig, and the rapture will go. Kaya until now, we are preaching the gospel of God sa ang dagong mundo na dalhin tayo ng ating mga paa ng ating Panginoon para mangaral, iasik yung binhi. Amen. Which is referring to the Word of God. Amen. Na ang Diyos, mayroon siyang mouthpiece, tagapagsalita. Once my sheep hear my voice, diba, the Bible said, and he shall follow. So, the voice had a two compound meaning, which means the voice referring to the Word of God, and the voice, amen, is referring to the bride of Christ in the last day. The bride of Christ would be the final voice, the final age in the last day. Amen? And it is happening right now. The bride is what we call it, prophesying it. Amen? Nag-prophesy na ang bride. Amen? Hallelujah. So, sa mga oras na ito, mga kapatid, ay ako'y nagpapasalamat sa ating Panginoon sa kanyang kadakilaan, sa kanyang regalo. This is the greatest gift of God. Ito yung pinakadakilang regalo na binigay sa bawat isa sa atin, most especially sa akin mga kapatid, na hindi ko sukat akalain. Personally, I testify in the presence of the Lord, sa Holy Spirit, na siya yung magiging dakilang tagapagturo natin. Without the presence of the Holy Spirit, we are nothing. Amen? Wala po tayo mga kapatid sa ating kinalalagyan kung wala ang presensya ng ating Panginoon. Ng kanyang Espiritu Santo, na kanyang ipinangako, na kanyang ipapadala, na ipagkakaloob niya sa bawat nobya niya. Kaya nga sa mga oras na ito, mga kapatid, ay nais ko rin magpasalamat dun sa mga taong tumulong sa tinatayo namin by sambahan, hallelujah, at by the grace of God, unti-unti na rin matatapos. Kahit kung mag-rapture man, di matapos, okay lang. Amen? Basta pinaka-importante, ang Diyos, mga kapatid, ay siyang gumawa, the divine architect, built for His own temple. Amen? Siya na mismo ang gumawa ng templo. Alam natin kung sino ang templo na yan. Kung nasaan yung templo ng Diyos, di ba? Ang Diyos ay hindi lumuluklok sa isang malaking simbahan. Sa simbahan na bato, di ba? God never stayed. Ang banal na espiritu ay hindi nananahan sa simbahan na yari sa bato o ano paman. Amen? Kaya nga sabi natin, Panginoon, heaven is my throne, earth is my footstool, what house will you build for me? So ating Panginoon ay siya mismo ang gumawa ng templo na yan. Ay walang iba, ang kanyang nobya ni Kristo. So sa mga oras na ito ay
ay hindi po ako ang mga ngaral. Amen. Narito ang ating kapatid na si Pastor Norby at ang kanyang pamilya. Ako'y nagpapasalamat at sa biyaya ating Panginoon ay nakarating sila rito ng maluwalhati even though na inabot sila ng ulan, mga kapatid. At sa biyaya ng Diyos ay nakarating sila dito ng maluwalhati at ako'y nagpapasalamat sa ating Panginoon na patuloy silang iniingatan ating Panginoon at naway sa ay as in the name of Lord Jesus Christ na sa kanyang pag-uwi ay patuloy silang gabayan ating Panginoon sa Kristo. Sila ingatan sa kanilang pag-uwi. At naway hiling ko rin sa ating Panginoon na supply ang ating pangailangan sa araw-araw, spiritually and naturally speaking, na walang imposible sa ating Panginoon. Di ba? Whatever we ask in the name of the Lord Jesus Christ, it shall be given unto us. Di ba? Basta sabi nga, this sign shall follow to them, to those who believe. Maniwala lang tayo. Sa oras na ito ay kung sino man nais magbigay ng patutuo o isang awitin sa ating Panginoon ay malayang pumunta sa harapan, magbigay awitin. Sino na hinipo natin Panginoon magbigay ng awitin? Okay, Sister Jennifer. Sige. May kasis. Ha? Ba't nandun ka? Hindi ka magamay sa kailan. Microphone. Kailan ko. Sayang sa'yo. Shalom Bride. Una sa lahat, nais kong pasalamatan ng Panginoon sa buong isang taon na pag-iingat niya, pagpapagaling niya sa sakit karamdaman, Amen. at higit sa lahat sa pagpili niya sa ating bilang bride. Glory. Napakapalad natin. Bagamat may mga discrimination na nangyayari dito sa mundo, ang Panginoon pa rin natin ang pinakadakila. Dahil napakapalad ng bride kasi isa siya sa espesyal na pinili ng Panginoon. Lord. Salamat Panginoon dahil isa ako doon. Thank you Lord. At yun nga sabi ni Pastor Alvin na isang malaking regalo sa ating bilang nobya na isa tayo sa makasama sa isa sa pinili ng ating Panginoon bilang nobya niya. Nagpapasalamat din ako Lord na sa biyaya may mga bagay na hinihiling natin na pinagkakaloob ng Panginoon. Sa biyaya ng Panginoon, napakadakila talaga niya. Nais ko lang siyang alayan ng awitin na nais ko lang. Amen. Ikaw na may likha ng langit at ng lupa. Ikaw na may akda ng buhay kong payapa. At sa akin ay nag-abot lahat ng pagpapala. Nais ko na sambahin ka. Ikaw na nagtakda sa akin ng biyaya. Ikaw na may gadha ang ikot ng atulan. Sa'yo iaabot lahat ng pagdakila. Nais ko lang awitan ka. Bawat araw, oras at sandali ng buhay ko, nais kong ipaglingkod para lang sa'yo. Kung sakaling di pa sapat, ako'y tulungan mong bawat araw, oras at sandali ng buhay ko, laging mapalapit
sa iyo, sa iyo, sa iyo na tanging Diyos, sa akin ay tumubos, lahat na nasa iyo, sa akin ay tinubos. Pasalamat ko'y taos, gamitin mo akong lubos. Nais ko lang purihin ka. Bawat araw, oras at sandali ng buhay ko, nais kong ipaglingkod para lang sa'yo. Kung sakaling di pa sapat, ako'y tulungan mo. Bawat araw, oras at sandali ng buhay ko, laging mapalapit sa iyo, sa iyo, sa iyo na aking Diyos. Umibig sa'kin ng lubos, walang mapagsiglan, aking kaligayahan, aking mga kamay, sa'yo'y ipagbubugan. Nais ko lang ibigin ka, nais ko lang sambahin ka, nais ko lang awitan ka, nais ko lang purihin ka, nais ko lang ibigin ka. Purihin ang Panginoon. Glory to God. Amen. Maraming salamat, Sister Jennifer. Isang magandang awitin ng ating Panginoon. Ikaw, Sister. Okay. Bibigay ka awitin. Mahaba pang oras. Hindi. Hindi na siya prepare. Hindi naka-prepare, Sister Faith. Sa susunod na lang, Sister Faith. Oo. Okay, praise the Lord. Hallelujah. Tunay at dakila ating Panginoon. Yes. Amen. Sa mga simpleng awitin lang, mga kapatid, ayan, isa rin yan sa mga pagpapuri sa ating Panginoon, pasasalamat, na hindi naman ito, mga kapatid, paganda ng boses eh. Wala naman tayo sa tanggalan ng kampiyon. Amen. Narito tayo magbigay ng awitin sa ating Panginoon. We praise God. Yes. We worship God. There's only one name in heaven and earth, diba? Isang pangalan lang na ating itinataas. Wala nang iba, ating Panginoon Kristo. Yan ang pangalan sa silong ng langit at lupa. Kaya nga ako'y nagtataka din, mga kapatid, kung bakit maraming Kristiyano nakiklaim na marami silang sinusunod, sinasambang marami Diyos. Isa lang ang Diyos natin, mga kapatid, one Lord, one faith, one baptism. Amen? Kaya tayo nagpapasalamat na noon tayo'y bulag, pero ngayon tayo po ay nakakita na. So we are so blessed na kung titingnan yung mga kapatid, mas mapalad pa nga yung totoong bulag talaga ng pinanganak. Samantalang sabi nating Panginoon sa kanyang banal na salita, they were given eyes to see but they cannot see. They were given ears to hear but they cannot hear. Kasi they were predestinated na doon sa talaga sila, mga kapatid, ng kanilang pangalan before the foundation na hindi na talaga nakasulat. Yun yung mga taong may mata, may tainga, hindi makakita at hindi makarinig. So we are so blessed na we are given eyes and ears to see and to hear. Kaya nga, when my sheep hear my voice and he will follow. Amen? Kaya nga yung mga stranger talaga, hindi talaga sila makasunod. Yung mga totoo nga, tupa lang ng Diyos, ang siya lamang makakakilala sa tinig ng ating Panginoon. So, sa mga oras na ito, hindi po ako ang magsasalita at bibigyan ko ng mahabang oras at panahon
Ay, Sister Melda. Sige, dadako muna tayo sa isa pang awitin pa, Sister Melda. Sorry. Hello, amen. Good morning, right? Amen. Praise the Lord. Bago magtapos ang taon na to, ay magpapasalamat muna tayo sa Panginoon dahil nga sa kabutihan na ginawa sa atin ng ating Panginoon. At maraming salamat. Sabi nga ni Sister Fer, tayo ay isang napili bilang isang bride. Isang kadakilaang pagsalamat ang ialay natin sa Kanya dahil nga tayo ay kasabay sa Kanyang pinili. Amen? Maraming salamat sa mga ginawa ng Diyos sa atin, sa mga lahat na mga struggle or mga kung ano man, at saka yung mga sinasabi ng mga pagtimpi sa sarili. Amen? At tayo ay napagtagumpayan natin yung mga pagtitimpi natin sa sarili. Amen. Maraming salamat sa lahat-lahat. Amen, Lord, sa biyaya, spiritual natural na ibinigay mo sa amin, ay napakalaking pasalamat namin sa iyo na magkatalikod na ang taong ito. At sa marating na taong Panginoon, lalo mo kami pagpalain sa spiritual at natural. Lord, alam mo kami iingatan ang bawat isa sa amin at ang aming mga kapatiran. Lahat mo kami ay iingatan, Panginoon. Amen. At Lord, magbibigay po ako sa iyo ng isang pagpapuri sa iyo. Amen. Parang ayaw lang sa ano mo. Ayan, Ano ba ano siya? na lang. Baka namin ni ano. Ayan. Bang, nasa.
sweetest name of all, Jesus. You always hear me when I call. Oh, Jesus, you pick me up when you're the sweetest name of all. Jesus, how I love to praise your name. Jesus, you're still the first and last the same. Oh, Jesus, you died and took away my shame. You're the sweetest name of all. Jesus, you're the Son incoming King. Jesus, we need all that you can bring. Oh, Jesus, we lift our voices up and sing. You're the sweetest name of all. Jesus, you're the sweetest name of all. Jesus, you always hear me when I call. Oh, Jesus, you pick me up each time I fall. You're the sweetest name of all. You're the sweetest name of all. You're the sweetest name of all. Amen. Purihin ka, Panginoon. Glory to God. Salamat, Sister Hey Linda. everyone, ngayon na po ang huling araw ng Praise the Lord. Hallelujah. At sa oras na ito ay binibigay ko na yung oras at panahon sa ating kapatid na si Pastor Nortin. Amen. Okay. Glory to God. Ayaw ko muna ikabig sa papa, hindi. Ako na. Muna butan mo na. sound system para maging maayos yung Nagugulo na naman pa na si ano. Kanina, tinesting. kabala ng Panginoon nagsusupply ng mga kailangan baka sa mga darating at susunod na gawain nakikita namin dito ay hindi na dito all things work together for good maganda ang Panginoon natin na nabanggit kanina ilang araw na naman lang 2026 na malapit na naman kung pwede lang sumabay na sa pagkatapos ng taon yung pag-testing natin para Take off. oo pero ngayon pa man lahat yan extended grace ng Panginoon Amen. dahil kung sa atin lang alam na natin wala na tayong kinakailangan pa na maging alalahanin Tama. naka-secured na lahat sa buhay natin Amen. may eternal assurance Glory. even hindi lang sa atin maging yung mga konektado sa atin hindi
talagang sa pahal sa espiritu sa ang kanilang may kinalaman kaugnayan sa atin ay may magandang plano, may magandang reward din ang Panginoon. Amen. Kaya ito yung konting buwan na lang, konting pagtsatsaga na lang dahil nakakapanapit na dumating yung pangako ng Panginoon na habang tayo naghihintay ay dumating ito sa paraan na hindi tayo una nabigo, Amen. pangalawa na tawag dito yung nayamot. Tama. Yung marami kasing nagsawa na, isipin mo yung mga old critic na mga dati pa yung nag-advance na yung ibang paniniwala, Mga turo. mga katuruan, eh mga ninuno daw nila nung una pa, kaya ngayon tayo may rapture yung paniniwala nagtumanda na, namatay na, wala man dumating. All scope yung nangyari. Grabe. Hindi nagbigay ng magandang resulta. Sulta. Dahil isipin mo, sa tagal ba naman ng paghihintay, ilang taon na, parating napapakinggan sa mga preacher, malapit na. Yung malapit, parang kung maalala natin, nung tayo'y madalas pumuna ng ibang lugar, may mag-guide sa atin na sanay sa Paglalakad. sa mga ganoon Journey. paglalakbay sa atin yung malapit na inaasahan natin, tanaw na natin talaga. Pero nung na-experience natin sa ibang lugar yung salitang malapit na, nakakatakot pa pala yung reality nun. Isipin mo, pag tinuro na andun, ayan na Brad. So, akala natin mga ilang minuto na lang, yun pala, araw pa yung bibilangin. Grabe. So, pero sa biyaya ng Panginoon, yung salitang malapit na, at hand na di ba? So, Nasa kamay na niya. talaga yan. Anytime, any moment, pwede na. Tama. Nakakuha na lang nakaabang na. Mm. Everything is already set in order. Tama. Positionally, nakaposisyon na. Grabe na nga yung preparasyon ng mundo sa giyera, hindi Giyera, tuloy-tuloy. Ilang beses na. Mga attempt. Isipin mo, nung unang pagsiklab nung mga involved na ayun, nakadalila. Yan na. Tapos pumasok pa yung Ukraine, Russia. Wala man nababalita ngayon na nahinto. Nudlot. Ibig sabihin yan, yung kagaya ng 11th-hour warfare, no? Tama. Pang Second World War pa yan, na wala man nagpahinto. Tama. Nagkira. Pero kung hindi ito yun, baka yun yung maging katapusan ng mundo. Tama. Kung doon natapos yung mundo, kawawa naman yung kagaya natin, hindi man lang natin nasubukan na magkaroon ng ministeryo sa Panginoon. para sa kaharian ng ating Panginoon. Tama. Ang Panginoon talaga, naka-pre-plan lahat. Tama. Being sovereign in His will, walang po pwedeng magdikta sa Kanya. Tama. Na pusin mo na no, dahil hirap na kami. Yung iba naman na nananagana, Lord, wag na muna dahil Extend mo na. okay pa. Okay pa yung saka na lang. Pag wala kami, i-adjust ang Panginoon natin yan. Ang biyaya ng Panginoon, sabi nga, storms of life, no, yung tawag dito, yung mga unos sa buhay, cloudy sky and storms of life are sign of God's disapproval. Either yung kabaliktaran, either yung vice versa.
Akala kasi ng iba, pag pangit yung nangyayari sa buhay ng isang tao, questionable yun na baka niya unbeliever yan. Sumuway sa kalooban ng Panginoon. Hindi. May mga pagkakataon, yun yung testing time. Tama. Nilalagay yung isiniset kasi isang bagay para mas lalo kang tumatag, mas lalo kang magkaroon ng ma-display mo yung authority mo Authority. sino ka. Kasi kung hindi, hindi ka maiputok na eh. Tama. Isipin mo yung magiging kalagayan mo pagdating ng panahon pag natapos na itong time element na ito, mataas yung kalagayan ng isang nobya ni Cristo. Tama. Kung hindi mo na ito na-display, parang baka marami naman magprotesta. Isipin mo nga magpuprotesta. Mas may yung iba magpuprotesta sa ganang kami ay mas qualified pa dyan. Isipin mo, by words lang. Sa gawa pa lang. Gawa pa lang. A to say, A, B, C, bawal ang pork, bawal ang meat, lahat na lang na bawal, nasusunod. Sinusunod nila kung sa panahon nung according sa law, paniniwala, kasi Batas ni Moses. hindi sila, law-abiding sila. Sinusunod talaga. Pero useless. Kung nakasunod ka na, ikaw, 10 yun, may namiss kang isa lang, wala din. Wala. Useless. Kaya, pinapakita lang natin sa Panginoon pa rin. Ang Panginoon pa rin talaga magbibigay ng victory, Tama. hindi yung tao. Bakit? Yung panahon kasi, akala nila, perfect nila yung according sa loob Moses. Moses. Pero, pagdating naman sa law of life, ay hindi. Tama. Hindi sila kwalipikado. Tama. Pero since yun yung nilatag na mensahe, sa panahon nila, yun yung kanilang paniniwala, kailangan nilang umayon doon. So ngayon naman, wala na tayo sa ganung kalagayan. Tama. Pero even the law is not even in the picture, hindi man tayo ganoon din wild na wala tayong control dahil bakit nagkaganoon? Hindi na tayo childish yung kalagayan. When I was a child, I speak I like a speak child. like a child, That's right. act like a child, nag-iisip ka ng isang parang bata, lahat ng ginagawa mo ay parang sa bata. Bata. Pero nung dumating yung takdang panahon, Naging naging na bata, season. ay hindi ka po pwedeng mag-isip bata Tama. dahil nasa matured na kalagayan ka na. Kaya sa kasalukuyan, maraming bagay na imbis na problemahin, ini-enjoy yung natin. Bakit? Alam natin kontrolin yung mga bagay na ibinibigay ng kalaban. Tama. Hindi na tayo po pwedeng madaya. Hindi na tayo po pwedeng paikutin kagaya nga nung mga nakaraan. Nung ikwento namin sa inyo, kung makita na rin yung totoo, na yung anak ko na aksidente. Yun ay alam din natin kung bakit pinahintulutan ng Panginoon. Tama. Para turuan yung bata. Dahil pag hindi na-experience yung anak ko, siyempre makita mo ngayon mga nagtulog ng kabataan, akala mo mga artista sila na sila yung sikat sa daan. Wala silang experience. Pero kapag na-experience na, sa isang banda naman, pamangkin ko naman, almost 2 to 3 months ago ata, hanggang sa ngayon, nasa kalagayan pa rin na hindi maganda dahil na-involved sa vehicular accident. Ang hindi maganda lang na kaganapan nangyari ay kompleto man siya, may motor, may lisensya, pero yung nakabanggaan niya, kaya yung imbis na maging absuelto siya,
meron pa rin siyang Kaso. Yun ang hindi Maganda. batas minsan sa kwan dahil pag buhay na ang bali nawalaan ang nagiging questionable na yan eh. Hindi na basta-basta magiging absuelto ka. Kaya yun yung paraan din para ma-display yung attributes na binigay sa atin sa Panginoon. There are people na tatanggap, papakumbaba at gagawa ng paraan para sila ay magkaroon ng bahagi to eternal life. Tama. May mga tao din naman na makakaharap mo in that part na gawin mo na lahat. Actually, inaareglo pa nga namin first na pagtatagpo namin na magharap sa abogado, akala namin magpapareglo. Yun yung dinidemand 100K, di wala man kami, pero ang Panginoon mayaman. Di nagsupply ang Panginoon sa paraan para ibigay yung kailangan isang partido, kabilang partido. Pero nung dumating yung nanay, may mga kasama nag-inject na baguhin yung desisyon, hindi tinanggap yung pakingipag-arreglo natin. Sa halip, itutuloy bilang kaso. Yun yung pero naman pa man, all things put together po. Amen. Dahil alam natin kung bakit pinahihulutan ng Panginoon. Hindi kasi lahat na nangyayari ay maganda. Tama. May pangit din. No contrast din. If there is a light, siyempre, paano ma-display yung isang liwanag kung walang dilim? Tama. In order na ma-appreciate yung liwanag, kailangan magkaroon ng kadiliman. Kadiliman. Pero hindi pa rin mangingibabaw yung kadiliman. Tama. At the end of the day, Liwanag pa rin. papasok yung dilim, pero mag-i-end din yung kadiliman. Ang magiging mangingibabaw pa rin is yung kahit tignan mo natin sa natural na kalagayan, iba kapag dumating yung liwanag, biglang alis si dilim. Hindi nahaya na manatili. Tama. No? Ganun din si Satan. Hindi ni Satan, hindi si Satan pang walang hanggan. Kaya ang papel din ni Satan is pangsamantala. Tama. No? Kaya napakadakila pa rin ng mga bagay na pinapaubaya ng Panginoon, pinapahimpulutan ng Panginoon na maganap na habang narito tayo. May mga part nga na ang heart desire natin makadalo sa lahat ng uri ng mga itipon, gawain. Bakit? Pag nasa ganoon tayong sitwasyon, hindi natin ma-feel yung mga bagay na saklaw o naaapektuhan pa yung pagkabas na kalagayan natin. Tama. Parang doon pa lang sa ganung estado, diba, ng mga nakalipas na gawain na nakadalo-dalo. Parang preview na ng nasa millennium tayo eh. Walang kain, fellowship, ganoon eh. So, yun ay one pa rin, pagpapatunay na until now ay nasa proseso na. Tama. Hindi po pwedeng i-shortcut yung programa ng Panginoon. Amen. Ganun pa man yung heart desire natin, hindi ma bagay tayo mas na mamigulo mas mabuti pa. Hindi ibig sabihin na hindi mabuti yung kalagayan natin, mas lalo magiging mahirap. Tama. Mapapagaan at hopefully tayo yung magiging blessing sa lahat ng aspeto at saan man tayo makapunta ay magiging ganoon yung daladala natin. Hindi spiritual lang at I do believe na ang Panginoon ay nag-bless tayo sa lahat ng mga pangangailangan. Amen. Hindi natin priority yan dahil ang Panginoon know na yung mga pangangailangan para
sa ministry. Tama. Kaya taktang panahon lahat. So sa gabing ito ay magbukas tayo ng scriptures o banal na kasulatan. Exodus chapter 3 verse 1. Sabi dito, now Moses kept the flock of Jethro, his father of Mariani, and of Ades tayo. So, inalagaan nga ni Moses ang kawan ni Jethro na kanyang pinari na saserdote ng Midian at kanyang pinatnubayan ang kawan o kawan sa likuran ng ilang at napasabundok ng Diyos sa Horeb. Ito yung kwento ni Moses, isa sa pinakakilalang karakter Amen. na makikita natin. You have to forsake all things. Pag dumating talaga sa punto na ang mangyayari, ang pagpipilian is between yung tama at mali. Tama. Napakaganda yung kwento ni Moses. Kasi kung titignan natin, ito pa naman yung kalagayan ng tagapagmana second to the Pharaoh. Pero nung dumating yung time na identification time, malaman ni Moses na hindi siya may iba pala siyang katauhan. Parang sa kalagayan din natin. Ano man yung kalagayan mo, mahirap kung mayaman ka nung ma-recognize mo na hindi ka earthly created, Yes. earthly bound na isang nilalang. Hindi mo hahangarin yung mga bagay na makalupa. Tama. Dahil by representation, diba? Yung seed of representation, let every seed bring forth its kind. Tama. Kung ano yung binhi, yun din yung magiging bunga. Bunga. Siyempre, magiging yun yung pagkakakilanlan ng isang puno. Tama. Di po pwedeng tagalangit ka. Pipilitin mo makiayon bilang tagalupa. Tagalupa. Kaya nga mapansin natin sa mga kaganapan ngayon, yung mga dating pinanggalingan natin, pagpipilit ng mga tao na magkaisa, yung pinagkakaisaan ay hindi naman sa prinsipyo ng paniniwala sa katotohanan sa Word of God ay hindi tamang pagkakaisa yun. What's uniting yun? Dahil yung pagkakaisa, Friendship. di ba? Yung hindi kayo, walang kaibigan. Pagdating sa showdown, Tama. di ba? Hindi po pwede si Jesus at saka si Judas ay mananatili magiging magkaibigan. Tama. Di ba? Kailangan ng may separation. Separation. Ang mag-separate, ano yun? May division pala. Identification. Kung sino. Tama. Kaya dito, and the angel, at ang anghel ng Panginoon ay napakita sa kanya sa isang ningas ng apoy na mula sa gitna ng isang mababang punong kahoy. At siya'y nagmasid at narito ang kahoy ay nagnininga sa apoy at ang kahoy ay hindi natutuko. By any means talaga, ang Panginoon ay gagawa ng paraan. Tama. God will be a way para makilala mo yung sarili. Si Moses, unexpectedly wala siyang alam sa kanyang buong kwento ng kanyang pagkatao. Pero masigit pa doon, ito ay sabi nga yung unchangeable God in an unexpectable way. So ang
pagkilos ng Panginoon sa parang hindi mo inaasahan. Tama. Di ba? Isipin mo si Moses, 40 years. Within 40 years, training siya sa bagay, preparation para sa kanyang pagiging tagapagmana. Tama. Diba? Mm. Kung ano yung magiging posisyon ni Moses bilang kapalit, successorship nung panahon, doon siya tinitrain. 40 years na Training. i-training siya. Grabe. Pero, yun yung tinatawag na yung subject natin ngayon ay sinutungkol sa self-expose. Yung first part ng kwan niya, 40 years yun, ay inalistin sa kanya. Mhm. Yung first part lang yun, ang katumbas naman para maalis lahat yun is 40 years din. Grabe. Kaya dito, sabi dito, at sinabi ni Moises, ako'y liligo ngayon at titingnan ko itong dakilang panoorin kung bakit ang kahoy ay hindi natutupok. Isipin mo, parang may pagka-scientist pa si Moses ay gusto pang i-experiment. Ano yung nakikita niya na may isang nagniningas na kahoy pero hindi naman natutupok. Sinabi ni Moses, ako'y liligo ngayon at titignan ko ang itong dakilang panoorin kung bakit ang kahoy ay hindi natutupok. At lang makita ng Panginoon na panonoorin niya ay tinawag siya na Diyos mula sa gitna at mababang punong kahoy at sinabi, Moises, Moises, at kanyang sinabi, narito ako. O, napakapalad talaga nung sa Old Testament ng mga banal, no? Sipin mo, directly, na nakausap, narinig. Pero, how much more na yung sinasabi ng biblical na mga scripture, greater is He that is in you than in the world. Tama. Kung mapalad si Moses, mas mapalad pala tayo. Tama. Kaya nga, makikita mo yung kasaysayan eh. Pag pinag-usapan yung Old Testament, marami na pikit sa hindi nakakita ng katotohanan. Tama. Ay mas gusto nilang palikan yung kasaysayan ng Old Testament. Parang gusto pa nilang maging bahagi ng karakter ng Old Testament. Pero hindi na po pwedeng mag-rewind ka pa, mag-fast forward ka para i-enjoy mo yung papel mo, yung karakter mo. Ang kailangan lang is recognize mo yung sarili mo na makita mo si Kristo sa bawat pahina o bawat salita na binabasa mo sa Biblia. Tama. Dahil pag hindi mo kasi nakita, hindi mo talaga mai-enjoy yung karakter mo. Tama. Kaya, the new birth is recognizing your day in its message. Tama. Si Moses ito eh. Sabi at sinabi, huwag kang lumapit dito, hubarin mo ang iyong panyapak sa iyong mga paa sapagkat ang dakong iyong kinatatayuan ay banal na lupa. Isipin mo, may banal na lupa pala. Pero paano nagiging banal yung isang lugar? Paano ba yung, anong meron doon sa lugar ng iyon? Bakit sinabing banal na lupa? Diba? Hindi naman yun ginto. Wala naman mga something na anong kakaiba. Ang atraksyon lamang ay dahil naandun yung Shikai na doon. Tama. Kung titignan natin para rin in our situation, kalagayan natin, sitwasyon natin, hindi na yung lugar yung banal. Asa na yung banal? Yung banal na tayo eh. Yung presensya mismo ng Shikai na glory is, sabi nga, kanina, the distinct parts of everywhere. Tama. Yun yung parallel natin na greater is He that is in you than in the world. Sabi ko nga, kung Old Testament, si Solomon, ganoon din kasikat eh. Tama. Pero greater than Solomon is He. Siya. Tama. Anong meron si Solomon? Full of wisdom. Tama. Pero ngayon, ganoon din ang bride. You cannot fool the bride. Tama. You cannot fool the elect. Yes. Kaya, way Pwedeng back madaya siguro last year, nakailang taon na ba tayo? 1 year, no?
or more Sobra. than. More than. Pati yung taon na yung pag-first Exodus natin o second naman, nakalimutan na rin natin. Dahil hindi tayo kasi yung tao na more on tradition. Anong tawag yan? Mga kung ano-ano mga celebration na parating imamark. Eh yung pinakang essence, yung essential doon is yung ano yung talagang naging plano ng Panginoon sa atin. Tama. Alaman natin yung plano ng Panginoon. I-separate ka talaga. God is calling for a total separation sa mga unbelief na bagay. Kung hindi pinahintulutan na magkaroon din ng exodus sa buhay natin sa ministry, siguro iba rin yung kaganapan sa kasalukuyan. Tama. Nakita natin, we are enjoying the word in this day na without compromising. Pero hindi natin sinasabi na nagko-compromise sila, no? It's Tama. up to them. Kasi naman, we have meron tayong authority. Tell me who your friends are. Tama. And I will tell you who you are. Tama. So tayo, Kasama. makikita mo, hindi, we are not after na kung sino yung makasama natin. Dahil hindi man tayo nagpupumilit na sumiksik sa kanila. Tama. Kung sila yung makikisama sa atin, why not? Alam natin na tayo is nasa secured na yung Ark of Covenant. Tama. O kumbaga nga, yung Arko sa panahon ni Noah, nasa loob na tayo. Hindi naman po pwedeng lalabas tayo para makipag-fellowship tayo sa iba. Tama. Kung gusto nilang makipag-fellowship sa atin, kung saan yung lugar natin, sila ang papasok. Tama. Walang compromise na doon. Bakit? Pag hindi sila pumasok, there is no way na. Patapos na rin eh. Tama. Hindi natin gusto na pagsarahan sila. Pero kapag ang Diyos na talaga ang nagsarado, wala na makakapagbukas. Tama. Kaya habang what I mean to say again, last isang kapatid nakaraan nagtanong sa atin, ang aking personal, kung anong plano natin is yung mga walang pasok na to. Sabi ko, according sa kalooban ng Panginoon, ito nga Sunday, fellowship ka mo kami. So Alvin, and then kung anong magiging sitwasyon, kung may magagplano ko sa katapusan, okay. Pero kung hindi, may gawain sa bawat konfigurado dahil tayo ay iniwit ng Panginoon. Tama. Para kahit saan, kahit kailan, tayo Amen. ay matatag. Amen. Because we are rooted sa pinakang foundation. Kasi walang ibang foundation, hindi yung person na sikat, Tama. na hindi rin ang bagay, hindi yung sa rock mismo, sa bato. Tama. Upon this rock, I will build my church. Tama. Glory. Amen. Stand at this point. Kaya, pagpalapit na itong year end, di unti-unti natin, parang naaalala din natin yung mga nangyari eh. Pero hindi tayo apektado, nakaget over tayo. Tama. Dahil una, hindi tayo nang nag-enjoy. Marami yun yung naiisip natin. O ano pa man. So, sabi dito, at sinabi ng Panginoon, aking ang nakita ang kadalamhatian ng aking bayan na nasa Ehipto at aking dininig ang kanilang daing dahil sa mga tagapagpaatan sa kanila sapagkat dalasdas ko ang kanilang kapanglawan. May panganay sa mga called out. Siyempre kung may panganay, may mga kapatid pa yan, may mga susunod pa yan. Amen. Kasi actually pag sinabing Exodus means called out yan. Tama. So tayo, based on our experience, mayroon tayong mga bahagi din na kung pwede natin sabihin na tatlong bahagi ng Exodus din. Kasi yung una, diba, yung first part ng ating paglabas is from natural to a natural.
Alam naman natin kasi yung pinanggalingan natin, Mm. kaya ng patutuo ni Pastor Alvin, galing siya sa Roman Catholic. Tama. Nung siya ipanganak, wala pa siyang malay, gano'n na yung nakagisnan niya. Tama. Kung in natural standpoint, kailangan mo lumabas kung ano yung kalagayan mong ganoon. Tama. Pero hindi pa rin simple na lumabas ka nga sa ganoon, hindi ka pa rin naman nagkaroon ng new birth. Mm. O di from natural to natural pa rin. Walang spiritual na something na hahanapan. Pero nagkaroon ng paglabas na rin. Tama. Kaya yung first part, si Moses ginamit, nakita ng ating Panginoon, yung pagdadalamhati, paghihirap ng kanyang bayan. Isipin mo yung pag sinabing Israel, Mm. ganun ka mahal ng Panginoon yan. Kung tayo ay tinawag bilang individual, sila ay hindi. Mm. Ang pagtawag sa kanila is as a nation. Nation. Kaya sila ay tinawag galing sa bilang isang bansa. Tama. Hindi talaga yan makakalimutan ng Panginoon. Dito, at ngayon narito ang daing ng mga anak ni Israel ay umabot sa akin, saka aking nakita ang kapigatian na ipinipigati sa kanila ng mga Egyptyo. No? Isipin mo, hindi man sila yung gumawa ng paraan para makagising. At the same time, through our experience, ganun din, hindi man tayo ng plano na parang tawag dito, na tumakas na isang kulungan, God will make a way. Ganun din yung mga Israel yung mga Hudyo. Nakita ng Panginoon, sinugo ngayon si Moses. Halika nga ngayon at ikaw ay aking susuguin kay Paraon upang iyong ilabas sa Ehipto ang aking bayan ng mga anak ni Israel. Kaya yung message ni Moses, napakalaking significance kaya. Sabi ng grabe yung authority ni Moses, ganyan din sa atin. Pag third na, ano sabi ni Moses, palayain mo ang aking bayan. Hindi na yung kuwan, direkta na niya sinasabi. Kung ano yung gustong sabihin ng Panginoon through Moses, sinasabi ni Moses bilang siya yung Diyos. Tama. So, ganun din sa atin. That's right. Pag dumating sa third pool, hindi na kung pwedeng sinabihan niya ng Panginoon. Kundi, ganito ang sabi ng Panginoon. Tama. Saith the Lord. Kasi the Lord. We are very certain. Firm tayo sa bawat sinasabi natin. Kaya hindi pwede na magkakaroon pa tayo ng pagkakauga-uga na yung iba after for almost 20 years of message, sasabihin na, Brad, na-realize ko, kailangan ko na ayusin yung buhay ko. Kailangan ko lang itama. Isipin mo, after 20 years ng pangangaral, baka may mga nauna ng kinuha ng Panginoon, o sinundo na ni San Pedro, tapos naniwala sa iyo. Yun pala ay hindi ka pa certain sa pinapangaral mo. Buti pa yung naniwala siguro sa iyo na nasa langit Dahil nung time na nangangaral, tinutukoy ko, tama pa yung pinapangaral niya. Pero nung the day na sabihin niya, Brad, Na-realize. kailangan, na-realize ko niya na kailangan ko nang iayos. Pambihira. Nangangaral ka pala, wala sa kaayusan yung buhay mo at hindi mo pa rin alam na kung nasa tama ka, something wrong with you, brother. Dito nga si Moses, before si Moses pumunta doon, daldala niya yung message of deliverance, meron muna siyang pagtatagpo sa ating Panginoon. Kaya you have no rights to preach this gospel unless na nagkaroon ka ng face-to-face experience sa ating Panginoon. Tama. Hindi ito kung sinong bishop yung nakatagpo mo at sinabi na go ye and preach the gospel to all nations. At bibigyan kita ng certificate na ikaw ay isa ng pastor. Hindi ito. Grabe. Ang kailangan lang, you have to meet God in His
term. Tama. Hindi sa term mo ha. Yung iba kasi gumagawa din ng sariling term nila eh. Eh, dapat nasa term ng Panginoon. Isipin mo si Kalooban, Moses, will of God. gusto niyang i-experimento. Moses, ganito gano'n. Si Moses ngayon, na-recognize niya. Kaya, nakakapagtaka after 20 years Grabe. o more than, magkakaroon ka ng testimony, shame on us, pag gano'n. Grabe. Di bali na pinanindigan mo na sa haba ng panahon yan mali ka. Then, natama ka talaga. Nakasumpong ka ng tama. Yun. Pero Tama. yung sabihin mong hindi mo parang baliktad, ang tingin ng tao sa iyo, mali ka, pero alam mong tama ka. Pero ang totoo, mali ka eh. Mali. Pero nung na-realize mong mali ka, tinanggap mo yung truth, mas maganda yun. Tama. Kesa naman yung tingin sa iyo ng tao, tama ka, tapos sa iyong sarili, alam mong mali ka. Grabe. Di pag ganoon, alam mong mali ka, pinapangatawan mo pa rin yung pagkakamali mo. May diferensya. Diferensya. Bakit? Compromising niya. Pero kung hindi mo alam na mali ka, tinama ka ng Panginoon. Yun. Mas may wampa. Nasa magandang Kalagayan. Lalo ng Panginoon. Pinangangaral tapos di alam yung tama. Di alam yung tama na na-realize ko kanya, Brad, kailangan ko nang ayusin yung buhay ko at bibitiwan na niya yung buwan. Bakit nabibitiwan? Siya certain. Negative part yung buhay niya. Pero nung na-meet ngayon niya yung nakita niya yung birthright, yung something na walang ibang mahalaga kundi yung birthright, ay nakipag-wrestle siya. Bakit? Birthright si Christ eh. Tama. Eh, ikaw naman, binigay sa iyo yung birthright. Parang isaw naman. Pero careless ka, ay wala niya ako. Na-realize kong mali. Mali. Bitiwan ko yan. Ilang isaw. Isaw ang attributes ni isaw yan. Biglang naging isaw. Kaya, ganun pa man, it is not the person that comes Predestinated. eternally from God. It is the by seed pa rin eh. Tama. Kahit makipaghalubilo ka, subukan mo maging agila, nakibalahibo ka. Pag naglugon. Uwak. Pag talagang naglagas na yung wanyan, Naglugon. lilitaw. Ulit ang tunay na balahibo. Balahibo mo. Hindi mo pwede makibalahibo. Kaya yung isa naman, pag narinig ko na ganito, may balak, walang problema. Ang totoo, sabi ko, may respeto ako sa tao na minsan ginamit ng Panginoon. Hindi man mawawala yun. Bakit? Kung hindi rin sa mga tao na ginamit sa atin ng Panginoon, ay hindi rin, pero hindi nga applicable yung word na hindi natin makikita. Kung hindi man sila, gagamit pa rin ang Panginoon. Isipin mo si Moses, hindi man tao yung ginamit eh. Gumamit siya ng paraan, yung nag-burning boss, na baka nga si Moses, kung hindi ordained sa ganoon, isipin, multo eh. may kwan dito, may kakaiba eh. Pwede, tumakbo na. Tatakbo. Pero naging conscious pa. Bakit? Natawagan yun. Kakaiba niya. Kaya, ano tayo? Sa verse Sinabi ni 14. Moses sa balikan mo, nakajump pala ako ng hindi ko. Verse 11 muna, sinabi ni Moses sa Diyos, sino ako upang pumaroon kay Paraon at upang ilabas sa Egypto ang mga anak ni Israel. Last verse lang dito. At kanyang sinabi, tunay na ako isa sa iyo. Ito yung magandang word eh. Kung wala, si Moses by himself, wala din talaga. Useless. Sipin mo, trained siya eh. Tama. 40 years. Great soldier na yun. Matindi na yun. Grabing Ngayon ang pakikibaka. training, si Brother Carlo ba ilang taon lang nag-train. Pero, nasa service na no. Eh si Moses, all of his life, within 40 years nang yun, talagang pagtitrain yung ginawa sa kanya. Pero,
parang kwan pa si Moses, naduduwag pa eh. At sino ako? No? Sino ako upang pumaroon kay Paraon? Natakwan pa siya. Siguro yung tinitignan niya, sino ba yung mga giant niya dyan sa message? Halimbawa, siguro, mga founder ito ng kwan. If you want to fellowship with us, forget about your ganito. So, pag yun na yung may encounter mo kapag hindi well known, baka isipin mo, sino ako? No? Para pumaroon, hindi sa atin. Hindi po pwede. Parang David yung karakter. Tingin niya kay Goliath. Mas maliit pang tao kumpara sa kanya. Eh, sabi dito, tunay na ako isa sa iyo at ito'y magiging tanda sa iyo na ikaw ay aking sinugo. Pagka iyong nailabas na sa Ehipto ng bayan ay maglilingkod kayo sa Diyos na ito. So, may mga quote din na basahin ko din. Sabi dito, the first Exodus, what did he do? He brought them out of a natural land to a natural land. So, ganun talaga from natural to natural. First Exodus. Wala pang something na very special na baga hindi pa tapos. The second Exodus, he brought them out from spiritual condition into a spiritual baptism of the Holy Ghost. Kaya God is always perfected in three. First, natural to natural. Then, yung second, nalabas ka na, doon ka na magkakaroon ng experience, mapa-spiritual. Then from that spiritual condition, hindi sapat, no? Nasabihin na Kristiyano ka lang, nagsisimba ka lang. Kailangan mo magkaroon talaga ng the Spirit, baptized with the Holy Ghost. Ang ipanganak sa Espiritu ay kinakailangan to be baptized with the Holy Ghost. Yung lubusang kang mabautismo ng Espiritu. Ano yun? Hindi sensation, hindi emotion, kung hindi yung maunawaan mo, magkaroon ka ng malinaw na pagkaunawa. Yun yung kinakailangan. Hindi lang parang isipin mo na okay na bago nasa message na ako. Baka naman yung thinking mo dito pare-pareha sa akin end time. Isa nga yung propeta. Tamaan niya si ganito. May tama din si ganito. Lahat tama? Lahat tama eh. Lahat Ikaw, tama. dahil lahat sila tama, Tatamaan ka. ikaw na ngayon yung mali. Buti pa sila may tama. Eh dahil sila ay may mga tama, ikaw na ngayon yung mali. Yun yung diferensya. Collectives eh. Collective revelation. Ang kailangan mo, wala silang tama. Bakit? Kung may tama sila, ikaw lang ang mali. Kaya ang kailangan, lahat sila ay mali. Ang tama, salita ng Panginoon. Tama. Hindi Yun tao. Let every man's word be alive. So we are feeding not on a man. Tama. Walang channel eh. In every church, gaya dito, may sovereign. Bawat kalingkod ng Panginoon. Pantay-pantay ang tingin ng Panginoon. Walang Pope. May mga ranggo. May ranggo. Arsobispo, walang ganoon. May ranggo. Ranking. Sa site ng Panginoon, may special din ang katawagan na kagaya ng mga propeta. Pero, ang kagamitan nila sa Panginoon ay hindi para sambahin. Kundi sila pa nga ay lingkod ng Panginoon. Tama. Alipin pa. Tama. Hindi yung naging kagaya dito sa ende pag nakakita mo yun. Boss na boss ang dating eh. Maraming followers, nagiging boss-abos. Musabos. So, now he is bringing
them from the spiritual baptism of the Holy Ghost right back into the eternal land of the millennium. In the great hereafter, same pillar of fire, by the same anointed system, the same God doing the same things, and the same declared the first one, declared the second one, the same word declared the second one, has declared the third one, and here we see it among us. So, ganun yung kalagayan. Perfecto yung tatlo. Magiging perfecto ng Panginoon sa tatlo. First Exodus, mayroon tinatawag na come out. Yung second, come in. Pumasok tayo sa katawan ni pinanganak tayo sa katawan ni Kristo. Pinanganak tayo ng Espiritu. And then, yung pangatlo is yung pag-alis na natin. Bakit? Take off. Isipin mo, kung ipoposisyon natin na wala na tayong hinihintay, wala na rin tayong pagiging exodus dito sa naturalista. Tama. Natural yan na ito. Although sa isang banda, meron ng blending ng time and eternity. Bakit? Nagkaroon na ng complete cycle ang gospel from east, from West. to west, tapos umikot, kompleto. The gospel has already traveled east. Ang sun ay ang tawag dito, nag-rise from the east, no? May sunset. Tapos, magsasunset sa west. Kinabukasan, gano'n na naman. Sunrise naman. Bilog lang eh. Bilog ang mundo. Bakit? Dito ay parang nagpapakita na hindi nagtatapos. It representing yung eternity. Eternity. Na gospel ay kung saan, kung makita mo yung gospel, ito ay dadalhin ka kung saan ka galing. Tama. Ibabalik ka. Saan ka nagmula? Galing ka sa eternity, Bawalik sa eternity. ibabalik ka ng eternity. Tama. Kaya, kung nakapag-travel ka together with the sun, hindi yung SUN, S-O-N. ikaw ay nakabalik na rin kung saan ka nagagaling. Tama. Diba? Yun yung pinakang essential na kailangan malaman. Pero yung journey, natural standpoint, patuloy pa rin. In spiritual standpoint, sabi nga, na-glorified na tayo. We Tama. are already in a glorified condition. Bakit? God sends down your representation. And that representation is yung eternal. Tama. Ang eternal part yun. At hindi ka naman magiging ganoon kung wala kang, hindi ka galing doon sa walang hanggang kalagayan. Kalagayan. The Holy Spirit in the form of pillar of fire, God coming down in manifestation, wrote out the first Exodus. Kung paano nilabas yung Israel sa Egypt. Then the second Exodus was Christ bringing the church out of Judaism. Hindi sapat na lalabas lang. Kailangan din makapasok sa tama. Tama. Kaya nga sabi ko, kung may come out, may come in din. Yung two parts of redemption, ano yun? Yung come out, may come in. Para may mabuhay, kailangan May mamatay ka. Kailangan umagri ni Satan na si Satan has got to die. To die. Hindi po pwedeng parehas. Magsama yung dalawa. Oo, gawin mo bisita lang yung isa. Tapos yung isa, Talagang itsugi ang isa. The second Exodus was Christ bringing the church out of Judaism. And the third Exodus is when the same pillar of fire takes the bride from the church. So ito na, out of natural, out of the spiritual, and out of the spiritual, the three. So, malinaw. Kailangan pa rin natin. As I said, come out, come in. Tayo ay nakalabas na. Pasok naman tayo. Nakalabas sa maling sistema. Pumasok tayo sa
tama. Tama. And then, sa pamamagitan ng tamang daan, hindi yung lumang daan, kung hindi yung si Kristo yung daan. Tama. I I am the am way. the way, the truth, and the life. No man can come to me except the Father draws him first pa rin. Tama. Everything comes by predestination. Amen. Pagka talaga ng Panginoon, hindi natin ito ginusto. Mhm. Pero sadyang mapalad lang tayo. Dahil tayo yung ginagawa ng daan. And then, yung daan na natunghayan natin, tayo na ngayon yung daan. Tama. Sa pamamagitan mo. Kung paano ba Naging sila vessel. magkakaroon, on what ground, sabi di ba, biblically. Sa anong ground ba sila magkakaroon ng eternal life? Ito minsan yung pag nakita mo, it's already finished. Kung paano si Jesus Christ na-display yung attributes niya bilang Savior. Pag sinabi kasi yung Savior, nililigtas mo yung tao, ayaw mo magligtas. Ano yung sinasabi natin? Binibigyan mo ng pardo. Oh. Ayaw mo tanggapin Ng yung pardo. pardo bilang isang pardo. Magiging useless. Tama. Ano ba? Kaya dumating ang Panginoon para doon lamang sa mga subject niya, Tama. redeemable. Redeemable. Dahil yung ayaw, siya yung mismo katubusan. Tama. Anong sabi ng isa? Lord, just remember me. Yung Yung dalawang isa naman, magnanakaw. Yung isa naman, Bumaba ka dyan. hindi nga makababa dyan. Sarili nga niya, hindi niya Makababa. mailigtas, ililigtas ka pa, ililigtas pa tayo. Hello? Nagakutsa pa. Kaya ganoon eh. Isipin mo. Pero, sa paraan din yun. Dahil alam mo, sige lang, go ahead lang. Kita-kita na lang tayo sa finals. Tama. Dahil pagdating ng panahon, ito na. Minsan kung ano na nakasama yan. Nakatrabaho ko, lahat-lahat. Pero ano ba yung ginawa mo? Hindi yung ginawa niya eh. Dahil yung ginawa niya, dapat papaniwalaan mo lang. Tama. Ikaw naman, ano yung ginawa mo para sa kanya? Di ba? Para i-confess ka. Kaya nga sabi, kung may nanindigan sa iyo habang naandito tayo, ikaw din yung magiging attorney at the same time judge pagdating ng White room judge. Oo, tama. kung sino yung tumanggap sa iyo, sa pamamagitan mo, sila din ay tanggap mo. Tama. Tanggap ng Diyos dahil sa iyo. We are no longer twain. Isa na eh. Nagkaroon ng uniting. Tama. So, hindi na tayo. It is not me. Yes. Kung paano sinabi ni Kristo sa unang ministeryo, it is not me that doeth the work. It is Him. It is the Father that dwelleth in Tama. me. So, very simple. Kaya nga, last Sunday, yung I am the vine, we are the branches. Kung ano yung puno, Siyang ganun bunga. din yung sanga. Tama. Hindi, kung ano yung galing sa ugat na nag-nourish doon sa kabuuan, same life, same spirit, Spirit. ano pa, yung ministry, all Same the same ministry. yan. Oh. Bakit? Same works. Hindi man tayo eh. Ang pinakang main and chief author niyan, si Kristo pa rin. Tama. It is not us. Wala man tayong itinataas. Wala man tayong ibang brand. Tama. Kundi si Kristo pa rin. Pero bilang dahil nakikita sa atin yung literal lang, yung natural na katauhan natin, yun yung magiging tawag dito yung stumbling block. Tama. Si Jesus, di ba? Kung dinideclare niya na kung ano yung thus saith the Lord, hindi rin siya paniwalaan. Bakit? Kilala siyang taga Nazareth. Mayroon bang may lalabas na maganda galing sa Nazareth? Wala. Bakit? Lugar ng mga masasamang tao yung iniisip nila. Tayo din naman. Kaya nagkaroon tayo ng kalagayan na parang amnesia. Pero nung na-recognize natin, dinidisplay na natin,
hindi din tayo basta-basta katanggap-tanggap. May interpretasyon ng tao na hindi nakikita sa atin. Tama. Yun yung magiging stumbling block na gustuhin man nila na mamagpag sa hindi magtanggap sa living word sa last days na ito. Magiging useless yung pagpapagaling ng gustong maligtas. Tama. Hindi kasi it is not him that do it, nor it is not him that will it, nor him that run it. It is God sa pamamagitan ng witness that show it mercy. Yes. Yun lang, wala nang iba. Kaya, ano pa man i-worry natin, yung mga tao na umayaw sa atin, iwanin. Yung mga tao na gustong makasama tayo, praise be to God dahil hindi pa huli ang lahat. Tama. Pero, yung tayo naman ay, wala na naman tayong dapat pang alalahanin. Kundi, ang hinihintay na lang natin, makapag-take off tayo. Tama. Hindi na ako magpapakatagal. At sa muli, God bless you all. Hindi na Amen. Praise the Lord. Glory to God. Amen.